Sa inyo, sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ang panahon ang magsasaysay at ang panahon din ang hahatol. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kasaysayan ng mundo mula nung dakong una at hanggang sa ngayon ay paulit-ulit na naranasan ng tao. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, ang karanasan ang siyang pinakamabuting guro sa tao, sapagkat ito ay mag-iiwan ng magandang aral. Subalit o aking may iniibig na mga kapatid, likha sa tao ang paulit-ulit na nakakaranas na mga pagsubok at karanasan, sapagkat totoo nga, hindi natututo ang tao sa kanyang kalagayan. Ang turo ng kabatlayaan, isapat na sana ng tao ay matuto sa kanyang kaakuan. Ang mga halimbawa ng mga tao, santong kasulatan na inyong natutunghayan, ay sapat na sana na magbibigay ito halimbawa sa tao. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, ang pangyayari sa mundong ito ay katotohanan nga isang kasaysayan na paulit-ulit na nangyayari sa inyong kalagayan. Aking mga iniibig na mga kapatid, habang kayo'y naghahanda sa mga pangyayaring daratal sa inyong mga harapan, ang paalaala lagi na ng kaitasan, patatagin ninyo at palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. Ang panalangin ay huwag mawala sa inyong mga ako, sapagkat ang panalangin ang siyang pinaka-ultimo sandata sa kalagayan ng isang ako na siyang panlaban ninyo sa kadilimang laging umaali-aligid sa inyong kapaligiran. Aking may iniibig na mga kapatid, hindi na bago ang binibitiwan ng kabatayaan na inihatid sa inyo sa tuwing merong gampaning katulad nito. Hindi na bago aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ito ay laging paalaala sa bawat isa sa inyo upang sa ganon, ang paalalang ito ay magsisilbing sandata ninyo upang hindi makalimutan ang mga bagay na inyo nang natutunan. Aking mga iniibig na mga kapatid, paano ba kayo maghahanda sa mga panahong darating sa inyong mga kalagayan? May mga halimbawa sa santong kasulatan o aking mga iniibig ng mga kapatid kung paano maghanda ang isang Noe. Sapagat ang panahon
ay nagbibigay lagi na ng pag-aaral sa tao. Ang panahon ay lagi na nagbibigay ng tiisin sa tao. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay laging handa at huwag kayong malingat sapagkat ginanais ng kaitaasan na kayo ng mga manggagawa sa kanyang ubasan ay laging gumagawa sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon kung saan ang kadiliman at kaliwanagan ay nagpipingkian. Ito ang panahon kung saan ang mamarunong sa lupa ay nagtatagisa ng talino o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang inaakit ng panahon sa inyong mga tao? Inaakit nila ang gawain ng kadiliman. Inaakit nila ang gawain ng isang satanas o aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang naranas ng tao sa kasalukuyan? Panay pagbubulimihanan, panay hilahil, at panay tiisin sa buhay o aking na iniibig na mga kapatid. Subalit, magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Ama, sapagat nariyan palagi ang kanyang alalay. Nariyan palagi ang kanyang mga kamay na iniabot sa bawat isa sa inyo. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo man ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa kaitaasan. Kung nagkukulang kayo ng kaunawaan dahil sa mga pangyayari sa buhay na yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang kalooban ng dakilang Ama ang laging masusunod. Sapagat anumang pangyayari sa mundong ibabaw, kalakip ang pag-ibig at katarungan ng dakilang Panginoon. At sino kang tututol na tao sa kanyang kalooban? Huwaking mga iniibig na mga kapatid, sapagat ang pagtutol ay magbibigay lamang ng kahirapan sa inyong mga ako. Subalit kung hindi kayo tututol, huwaking mga iniibig na mga kapatid, ang krus na nakaatang sa inyong mga balikat ay magkaroon lagi na ng kagaanan. Huwaking na iniibig na mga kapatid, huwag na bang mag-alinlangan pa ang iyong mga sariling kaapuan sa inyong pananampalataya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat malayo na ang iyong mga narating. Mahaba na ang aralin ng buhay na inyong natutunan. Marami ng karanasan na inyong napagtagumpayan sa buhay na yan. Walang dahilan o aking mga iniibig ng mga kapatid na mag-alinlangan pa kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama o aking mga iniibig ng mga kapatid. Huwag kayong sumuko. Huwag kayong palamuyot sa mga hirap at tiisin ng buhay. Lumaban, makibaka ng mabuti. Lumaban, makibaka ng mayroong katalinuhan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Dadalhin ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, Kapitulo 17, 5 hanggang 6. Pakibasa. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikomoro ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Salamat, mahal na kapatid. Ano ang pakahulugan sa inyo
ng dalawang sitas na yan sa Santong Kasulatan. Sa mga payak na paliwanag, waking ngayon iibig ng mga kapatid, katotohanan nga, lahat ay posible sa dakilang Panginoon. Lahat ay magaganap sa Panginoon. Kung kaya nga, waking ngayon iibig ng mga kapatid, para kasi ninyo ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Ang paggawa ng kabutihan, ang magkawanggawa sa inyong kapwa, ang pag-ibig, ang siya magpapalakas ng iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon, at magpakailanman. Mga inibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa nga ay nalalaman ang kasaysayan. At kung hindi man nalalaman, ay dumarating ang panahon na ito ay pinaalam sa kanila. Ang kasaysayan ng isang Hesukristo, kung saan dumarating ang tao sa araw ng pag-alala, upang sa gayon, ipinakikita nga na ang tao ay laging nakalilimot, bagamat laging pinaaalalahanan. Naroon ang kahinaan, naroon ang lagi na'y anyaya ng sanglibutan. Kung paano nga sa loob ng tahanan, ang inyong mga magulang ay lagi kayong pinaaalalahanan, sapagkat marami pa kayong bagay na hindi nalalaman. Ganon din ang kaitaasan. At bilang isang mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang upang sa gayon hindi kayo malihis ng landas, upang sa gayon mapanuto kayo sa inyong mga hangarin sa buhay. At ganon din ang inyong mga espiritu ay tunay na dumuon sa kalagayan ng kalinisan at kawagasan. Kung kaya nga kung paano ang tahanan ay mayroong haligi at mayroong ilaw. Naroon ang haligi ang ama at ang ilaw ang ina. At ang kinukubkob ng tahanang ito ay ang kanyang mga bunso. Ganon din ang kaitaasan. Naroon ang pag-aalaga at pag-aalala ng isang ina at isang ama. At kayo bilang isang anak, naroon din ang inyong mga tungkulin at kinakailangang hindi nyo baliwalain ang bawat pagpapaalala na iyan, sapagkat ang anak na hindi sumusunod sa kanyang mga magulang ay napapariwara o napupunta sa mga bagay na hindi karapat-dapat, sumasama sa mga hindi karapat-dapat na dapat makasama. At naroon at nagliliwaliw at inuubos ang kanyang oras at kanyang kabataan. Naroon ang kapusukan. Naroon ang maraming pagtuklas. At kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, kayo pabaga ang nasa kalagayang iyan. Gusto niyo pa rin bang magliwaliw at tuklasin ang maraming bagay? Oo, mabuti ang tumuklas ng maraming bagay. Ngunit tandaan ninyo na mayroong batas. Sa bawat inyong pagtuklas ay kinakailangan kayong maging maingat. Sa bawat kalayaan na ipinagkaloob sa inyo ay pakaingatan ninyo, sapagkat ang kalayaang iyan ang magbubulid sa inyo sa kabutihan at sa kasamaan. Kung kaya nga, huwag ninyong sabihin sa inyong mga sarili
na ako ay minsan lamang sa daigdigang ito kung kaya kinakailangan gagawin ko ang gusto kong gawin upang ako ay maging masaya. Alalahanin niyo aking mga minamahal na mga kapatid. Kayo ay sinasakop at dapat magpasakop sa isang makapangyarihan sa lahat na kung saan lagi ngang ipinaaalala sa inyo kung ano ang inyong tungkulin sa kapatagang lupang ito. Kung sino kayo na nilikha ng iisang Diyos na kanyang kawangis at ninanais nga niya na makasama doon sa kanyang tahanan na pinaghandaan nga niya ng maraming silid sa lahat at bawat isa. Sapagkat kung paano ang Diyos ay naghahanda, kinakailangan ding maghanda kayo. Kung paano nga sa inyong pagharap, manatili kayo sa kapayapaan at kalinisan. At ang inyong mga sarili, ibaba ninyo ang mga bagay na nakapagpapabigat at pagpagin nyo ang mga dumi sa inyong mga kasuotan sapagkat humaharap kayo sa Diyos na kung saan naroon ang pag-ibig, naroon ang liwanag, naroon ang pag-asa. At paano nga haharap ang isang may karumihan, di bagat naroon ang pagkahiya sa inyong mga sarili, sapagkat kayo ay haharap sa isang malinis at wagas. Aking mga minamahal na mga kapatid, ang panahon ay nagtuturo sa tao ng maraming bagay, kung kaya nga kayo sa haba ng panahon ay mayroon ng dapat natututunan at sa pagkatutong iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, duroon kayo sa kalagayan na kung saan ang sanglibutan ay inyong tatalikuran at haharap kayo sa maraming pag-aaral at tinatawag na pagsubok at ito ay dadalhin ninyo ng may buong kalakasan at bawat kaganapan na nagaganap sa inyong mga pagkatao, pagpapasalamat ninyo sapagkat kayo ay nakabayad ng inyong mga kautangan, sapagkat kayo ay nakatupad ng inyong mga dakilang tungkulin na bago pa nga kayo isilang sa kapatagang lupang ito, ay sumumpa na kayo ay tutupad na inyong mga tungkulin habang kayo ay may buhay at lakas. Dangan nga lamang ang tao sa kanyang kalagayan ay laging nakalilimot. Kung kaya nga ang kaitaasan, paulit at paulit, na kayo ay paaalalahanan at bawat baba na ibababa sa inyo sa ganitong pag-aaral ay paulit-ulit din sapagkat bagamat marami na nga ang ibinaba sa inyong pag-aaral, naroon pa rin ang pagkalimot sa paglabas nyo sa loob ng lunduyang ito. Sa ilang saglit lamang ay nalilimutan na ninyo ang pag-aaral na mayroong ipinagkaloob sa inyo sa araw na ito sapagkat naroon ang kalikutan ng inyong mga kaisipan, naroon ang inyong mga labi na kinakailangan pigilan ninyo sa pagbitaw ng mga panalita na magiging dahilan ng inyong pagkakasala. Ang kapanahunan ngang ito ay kapanahunan ng marami ang nagtitika isang mahalagang tungkulin ng lahat at bawat isa. Ito ay ang pananalangin, hindi lamang para sa inyong sarili, higit sa lahat ay maihandog ninyo sapagkat ito ang dakilang pagkakawang gawa ng isang espiritu na tunay nga na sumumpa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Nawa, kung paano ang kapaligiran ay nag-aanyaya ng sarap ng pagkatulog, ay gumising ang inyong mga kaisipan sa paggawa ng karapat-dapat at lalo pa kayong magpakasipag sa mga gawaing makalangit. Yan ang paalala sa inyo ng kaitaasan tulad ng inyong mga magulang na sa pagmulat pa lamang na inyong mata sa umaga ay pinaaalalahanan na kayo ng dapat ninyong gawin upang sa gayon, sa inyong paglaki ay tunay nga na naroon kayo sa landasin na kung saan naroon nga kayo
at sumusunod sa likod ng isang Hesukristo at hindi nga kayo maliligaw. At muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Pablo. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ngayon ang panahon ng pagsisisi at paglilinis ng isang kaakuan upang sa gayon ang bawat isa na lagi nang tinuturuan ay sumapuso niya ang lahat ng mga salita na iniwan ng dakilang Panginoon. Maraming panahon ang tunay ngang lumipas, subalit ang tao hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling bingi o nagbibingi-bingihan sapagkat nananaig sa kanya, sa kanyang puso, ang tunay na kaligayahan na natatawo ng isang laman na sa kanyang pagpapatuloy, inaakala na siya ay magkakaroon ng katagumpayan ng kanyang kabuuan. Pinaaalala sa bawat isa na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa iisang Diyos. Na ang lahat ng bagay na naririto sa kapatagan ng lupa ay tunay ngang siya ang nakakaalam at tunay ngang ang kanyang kalooban ang siyang masusunod. Kayo na nag-aaral sa paturuan ng diwa, ipagkaloob ninyo ang tunay ninyong pananalangin sa inyong kabuuan, sapagkat ang panahon ay hindi nga kaaya-aya. Ito ay pinaalala sa inyo buhat pa nung una na darating ang panahon na napakaligalig at hindi nga ito binibigyan ng pansin ng mga tao na hindi marunong makinig. Kaya nga sa pagkakataong ito, ipinaalala sa bawat isa na tunay nga ang panalangin ay dapat ninyong gampanan sa araw-araw. Sapagkat ang kapaligiran ay lubhang maingay at sa inyong paglalakbay, madali kayong makalimot, madali kayong magkaroon ng pagdadalawang isip sapagkat dito ninyo ibinibigay ang inyong sarili na sa bawat pagkakataon kayo ay nagkakaroon ng kaginhawahan sa laman.
Subalit sa inyong pagpapatuloy, unahin ninyo ang inyong mga espiritu na tunay ngang mahalaga sa dakilang Panginoon sapagkat siya ang tunay ngang babalik at babalik sa kanyang sinapupunan sapagkat ang Espiritu ay ang kawangis ng dakilang Panginoon. Tunay nga, sa inyong paghingi ng panalangin, sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, ay diringgin ng dakilang Panginoon kung ang lahat ng panalangin na ito ay nanggagaling sa malinis na puso. Huwag lamang sa labi, sapagkat hindi niya ito maririnig. Maraming nananalangin, subalit hindi nakararating sa dakilang Panginoon. Maging mapagkumbaba ang bawat isa, sapagkat kayo ang nagiging ehemplo ng bawat isa. Kayo rin ang magiging katisuran ng inyong kapwa kung sa inyong pagganap ay hindi nga ayon sa ninanais ng dakilang Panginoon. Tunay nga sa inyong pananampalataya, linangin, patatagin ang inyong pananampalataya sapagkat ito ang daan patungo sa kanyang sinapupunan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang tinuturuan, lagi nang pinaalalahanan, sapagkat ang tao ay likas na malilimutin. At laging sinasabi, sapagkat ako'y tao lamang. Sa salitang ito, kayo na tinuturuan, hindi ito katanggap-tanggap sa dakilang Panginoon. Sapagkat kayo'y tinuruan at natuto sa kanyang mga salita na ipinagkakaloob buhat pa nung una. Makinig at gumawa. Gumawa kayo ng karapat-dapat. Gumawa kayo ng mayroong kabuuan. Huwag kayong magkaroon ng pagdadalawang isip sa mga salitang ipinagkakaloob sa inyo, sapagkat ito mula pa noong kapanahunan hanggang sa kasalukuyan, ito ay hindi nagbabago. Ito pa rin ang kanyang salita na nauukol sa buhay sa laman at sa buhay ng Espiritu, na tunay ngang dapat gampanan ng isang ako na linisin at magkaroon ng katagumpayan sa pagdating ng panahon na kayo ay tawagin, sapagkat sa kaduluduluhan ng inyong buhay, makamit ninyo ang katagumpayan. Ang kalinisan ng bawat isa ay kinakailangan. Kayo na nag-aaral ay lagi nang nililinis, sapagkat ito ang karapat-dapat. Hindi kayo makararating sa kaitaasan kung hindi kayo malinis at kung hindi kayo tunay ngang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Lagi kayong magpurit magpasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob
lalong-lalo na sa buhay na pahiram. Hindi magaganap ang lahat ng mga bagay kung ang isang ako ay mahina. Ang isang ako ay mayroong katamaran. Kinakailangan maging masipag. Kinakailangan magkaroon pa kayo ng tunay na kaganapan sa inyong mga sarili na tunay nga ninyong matagpuan ang kaloob-looban ng inyong kaakuan. Sipagan, maging masipag ang bawat isa. Huwag ninyong akalain na sa inyong paggawa sa kasalukuyan ay tunay nga kayong nakagagawa. Kung ang inyong mga sarili ay di pabuo. Ang kailangan na makita sa bawat isa ay ang kanyang kabuuan na isinusuko ang kanyang kaakuan. Sapagkat dito nakikita at dito susuriin ng mga mata ng dakilang Panginoon kung gaano kayo nakagaganap ng inyong mga tungkulin. Tungkulin na karapat-dapat na inyong tuparin gaya ng ginawa ng dakilang Jesus nang siya'y pumarito sa kapatagan ng lupa. Ginanap niya ang lahat ng salita ng dakilang Ama. Hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa kanyang dakilang Panginoon, na ang lahat ng bagay ay kanyang gagawin sa kagustuhan ng Ama na nasa kalangitan. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos upang sa gayon ang lahat ay sumulong, upang ang lahat ay matuto, upang ang lahat ay bumalik sa Kanya na mayroong kalinisan at mayroong kabanalan. Ang lahat ng bagay ay tunay ngang mangyayari sa kagustuhan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang lahat ng mga ito ay nararapat sapagkat ito ang makapagbibigay na kaunlaran sa bawat nilalang at sa bawat kabuuan ng isang mundo na naririto na nasa kapatagang lupa ay hindi nga kinakailangan pang bigkasin na sa panahon, sa kasalukuyan, ay humihingi pa rin ng tanda. Nasa harapan na ninyo at nakikita ng bawat isa kung ano ang mga pangyayari sa inyong kapaligiran. Kaya tunay ngang pinaaalala sa bawat isa na kayo ay manalangin ng taos-puso. Manalangin kayo ng kabuuan sa inyong kapaligiran, sa inyong kapwa, hindi lamang sa inyong mga sarili o mahal sa buhay, kung hindi sa lahat. Sapagkat ito ang ninanais at ninanasa ng dakilang Panginoon sa bawat isang may tungkulin na dapat gampanan. Magpatuloy ang bawat isa. Kumapit kayo sa puno ng ubas
Huwag kayong bibitiw. Huwag kayong bibitiw. Sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo'y wala sa Kanya. Magiging isang basahan ang isang ako kapag siya ay wala sa puno ng ubas. Paalala sa bawat isa. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat ito ang karapat-dapat. Malalaman lamang ninyo kung gaano kahalaga ang isang pananampalataya kung sa inyong harapan naririyan na ang pagsubok, naririyan na ang aralin ng buhay. Kaya nga't paalala sa bawat isa, maging matatag at lagi nang magpasalamat sa kabuuan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang laging nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pagbibigay ng biyaya sa lahat at bawat isa sa inyo. Unang biyaya nga na ipinagkaloob sa bawat isa ay ang buhay, na kung saan kayo'y naparirito upang nang sa gayon muli niyong makamtan ang tinapay ng buhay na ipagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, kayo man sa inyong mga sarili ay hindi nakasisiguro kung ano ang bukas. Sapagkat nalalaman ng bawat isa na sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ilalatag ng kaitaasan ay tunay nga nilang gagamitan ng katalinuhan. Sapagkat ang nagkakaloob ay matalino. Ano nga ang inyong iaambag sa kanyang harapan? Paano nga kayo gagawa sa kanyang harapan? Ano nga ang mga pangangailangan ng isang ako upang maibigay din naman niya ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang bawat isa ay nananatili, tumutupad ng kanyang tungkulin, kung kaya't ang bawat isa ay naparito upang nang sa gayon muling makakuha ng mga pag-aaral na inihandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, nagagalak nga ang kaitaasan. Sapagkat ang inyong pagparito ay tunay ngang nararapat at tungkulin ng isang mag-aaral. Sapagkat hindi nga kayo makaparoroon sa kanyang harapan kung kayo'y lumiliban ng karunungan na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Masinop nga ninyo ang inyong mga sarili upang nang sa gayon inyong mapagtanto
ang mga kaugaliang nararapat sa kanyang harapan. Mapag-aralan nyo ang tunay na gawi ng isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. Ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Ito'y nagkakaroon ng pagkaisa upang nang sa gayon ang inyong pag-aaral ay maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, sa dulo ng inyong pakikipag-aral, ay tunay nga kayong nararapat na magkaroon ng katagumpayan. Sapagkat ang kaitaasan ay hindi nagbibigay ng walang kabuluhan ng mga pag-aaral. Kung kaya nga ang bawat isa ay inahalina na magkaroon ng kaisipan panglangit upang nang sa gayon ang inyong mga katanungan ay magkaroon ng tunay na kasagutan at sapat ang isang mag-aaral kung kayo nga'y kukuha ng mga sagot sa kaitaasan. Dito kayo pinagkakaloob ng kaitaasan. Na ang inyong mga karunungan na yan, ang inyong makuha sa kanyang inilalatag na mga pag-aaral. Upang nang sa gayon, ang inyong mga sarili ay tunay nga ninyong maihakbang patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang mga pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ay tunay nga'y naaayon sa inyong mga espiritu. Ibigay nga ninyo ng buo ang inyong mga sarili. Magkaroon kayo ng pakikibaka upang nang sa gayon, inyong aralin ang tunay na naisin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na kayo bilang isang mag-aral ay hindi na malilito pa. Na kayo bilang isang mag-aaral na lalaman nyo na ang mga pag-aaral sa inyong harapan ay tunay nga ito naaangkop sa pag-aaral ng ayon sa kanyang mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong pagnanais na matutunan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon ay tunay nga ang kaaya-aya sa kanyang harapan. Dito makikita ng isang mag-aaral ang tunay na galaw ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na kayo ay magkakaroon ng kapinuhan. Magkakaroon kayo ng kahinhinan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat unti-unti nga kayong huhubugin sa pag-aaral na pinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan. Unti-unti niyong matatanto ang malaking kaibahan ng pag-aaral ayon sa laman at ayon sa Espiritu. Banay-banay nga ninyo itong mararamdaman sa inyong mga sarili. Na kayo bilang isang mag-aaral ay hindi na kayo magnanais o magkakaroon ng kagalumihanan sa mga bagay sa inyong paligid. Sapagkat nalalaman nyo na ang kaitaasan ay tunay ngang nahahabag at lagi ngang nakaalalay sa lahat at bawat isa. Patuloy na nagbibigay ng liwanag at ito'y hindi tumitigil
Hindi ito nawawala. Kung kaya nga ang kaitaasan ay tunay ngang hinahalina ang bawat isa sa pag-aaral na naaayon sa kanyang espiritu. Nakalatag ang isang malaking mesa sa hapag inyong mababanaag ang tunay na hain na nanggagaling sa kaitaasan, sapagkat ang naghahain nga ay tunay nga rin namang nanggagaling sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong magulumihanan, sapagkat ang panahon ay naririto upang ang bawat isa ay buksan ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban. Manatili kayo sa pananahimik upang nang sa gayon inyong makita ang tunay na hain ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Nalulugod ang kaitaasan sapagkat sa inyong pagparito ay tunay ngang naihahanda ng aking mga minamahal na mga kapatid ang isang pag-aaral na kung saan tunay ngang inaasahan ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Magsumigla ang bawat isa sa pakikipag-aral upang nang sa gayon inyong matutunan at maramdaman ang presensya ng kaitaasan sa mga pagkakataon ng inyong pakikipag-aral. Sa inyong paglalakbay, tunay ngang may kasalimutan. Subalit, sa panahon kayo nagkakaroon ng mga lubak sa inyong harapan, tunay ngang ang kaitaasan ay laging nakaalalay at ang inyong mga pakikipag-aral ay tunay ngang naaangat ng isang banal na espiritu na kung saan gumagabay sa lahat at bawat isa sa inyo. Na kayo'y walang aalalahanin. Ang inyo lamang magiging ganapin ay tunay nga ninyong magampanan kung ano ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa sa inyo. Magpatuloy ang bawat isa. Magkaroon kayo ng pakikipagkaisa sa mga gawain ayon sa Espiritu upang nang sa gayon ang panahon na inyong nilalakbay o ginaganap na pinagkakaloob ng kaitaasan ay tunay nga ninyong hindi masayang. Humayo kayo at magkaroon kayo ng pagpaparami ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na ito'y mapabuti, mapag-isa sa panahon ng paggawa na naaayon at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na pag-aaral na ito. Na kayo ay tunay ngang susubaybayan ng kaitaasan at magkakaroon kayo ng mga pag-aaral na kung saan tanging ang inyong espiritu ang siyang nagnanais ng mga pag-aaral na ito. Muling, ibinababa ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari mula ngayon at magpakailanman. Paalam.
Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kakibat ng pananampalataya, ang matatag na pagtitiwala at matibay na katapatan sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang tinapay ng buhay na siyang inihahain sa lahat at bawat isa. Upang ito ay inyong pagsalu-saluhan. Sapagkat kung paano ang kaitaasan ay nagkakaroon ng kahandaan sa kanyang sarili, ay gayon din ang aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito. Nanaway ang inyong mga sarili ay handang tumanggap ng kakanin ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Marami sa mga mag-aaral na kapag dumating sa kanilang harapan ang kabiguan ng kanilang mga buhay, ay nawawala ang pagtitiwala sa kaitaasan. Marami rin sa mga mag-aaral na kapag dumating ang katagumpayan sa kanilang buhay, ay nawawala ang katapatan sa harapan ng dakilang Ama. Ano ang ninanais ipaiwatig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral? Ang sanglibutan na ito na inyong tinutungtungan at itinuturing na inyong paaralan ay mayroong mga pagsubok, mga paghahanda, pag-aaral na ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Subalit ituring ninyo itong biyaya. Sapagkat ito ang magsisilbi at magbibigay sa lahat at bawat isa upang patatagin ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Pakaisiping mabuti ng bawat isa, ng bawat pagsubok, mga pag-aaral na dumating sa inyong buhay. Ito ay magsisilbing instrumento upang kayo ay magkaroon ng matatag na pananampalataya. At sa kapapaanong paraan ito ng bawat isa na mapapanatili sa kanilang mga sarili, mapagtatagumpayan aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng inyong pagsusumikap na makakuha, makarinig ng mga utos at halimbawa na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa
sa pamamagitan ng inyong pagdalo sa mga hain na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sa kung papaano ipinagkaloob na ng kaitaasan, ipinakita ng dakilang Panginoon ang dalawang utos na siyang makapagbibigay daan upang kayo ay makarating sa kinaroroonan ng dakilang Panginoon. Ibigin ninyo ang Diyos ng inyong buong lakas, buong kaluluwa, at buong buhay. Ibigin ninyo ang inyong kapwa ng tulad sa inyong mga sarili. Ang kabuuan ng dalawang utos na ito ay umaayon sa dakilang pag-ibig ng dakilang Panginoong Diyos sa lahat at bawat isa. Kung ito ay inyong may sasagawa sa inyong buhay, tunay na ang inyong pananampalataya ay buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat anumang uri ng mga salita at katotohanan na inyong narinig sa harapan ng dakilang Ama, sa pamamagitan ng mga banal na Espiritu ng mga alay. Kung ito ay inyong isinasagawa at binibigyang buhay sa inyong mga sarili, ang katagumpayan ay inyong makakamit. Subalit kung ito ay inyong naririnig lamang sa inyong mga tenga at lumalabas sa kabila, at hindi ninyo ito isinasanay sa inyong mga sarili, ito ay baon sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, hindi na ito bago sa inyong mga pandinig. Ito ay palaging ipinapaalala, binibigkas sa lahat at bawat isang narito, upang muling ibalik sa inyo ang tunay na pananampalataya na hinahanap ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang ibang mga mag-aaral ay nakalilimot kapag dumating sa kanilang kabiguan ang katagumpayan sa laman. Sila ay nangaliligaw, nawawala ang tiwala, ang katapatan sa harapan ng dakilang. Ito ay nagaganap at magaganap sa isang akto. Darating ang mga panahon na ito upang muling ibangon sa inyong mga sarili na ito ang kinakailangan gawin ng isang ako at karapat-dapat na gawin ng isang mag-aaral dito sa sanglibutan na ito upang ang buhay o pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay hindi masayang aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon humarap o magkaroon ng ganitong kabiyayaan. Sapagkat ang pinili sa karamihan ay yaong mga taong may tunay na pagtitiwala at katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang bigyan sila ng pag-asa na muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. At kayong narito na at nalalaman na ng bawat isa ang kanilang mga kinakailangan gawin, pahalagahan sa kanilang mga buhay. Naway ito hindi sana masayang sa inyong harapan, kundi bagkus ito ay lalong maging matatag tulad
sa batong buhay, na anumang uri ng mga unos na dumating sa kanilang buhay, mga init at lamig, ay kayo ay naririyan at buhay na buhay ang salita ng dakilang Ama sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At ito ay lalong magliliwanag sa karamihan, magbibigay lasa sa karamihan, at higit sa lahat mag-aakay sa mga taong naliligaw, sa mga kaluluwang naliligaw. Aking mga minamahal na mga kapatid, naway magpatuloy ang bawat isa sa kanilang mga nasimulan upang ang katagumpayan ay inyong marating at kayo ay maging bahagi ng kaitaasan na siyang hinahangad ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At muli, ito ang bahagi ng kaitaasan na siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muli maghari ang kapayapaan at pag-ibig at ipinagkakaloob ang isang lakas at tiwanag na kinakailangan ng aking mangingibig sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan ito. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, minsan pa'y magpurit magpasalamat ang bawat isa, sapagkat ang pagkakataon ay nilahad sa inyo upang kayo ay magkaroon ng isa pang aralin, mga paalala, nang upang sa gayon ng inyong mga paglakad ay naroon sa katuwiran. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa nga ay lumalakad sa paradang ito, na kung saan ang bawat isa ay naririto, binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon. Isang paaralang sa inyo'y magbubukas ng inyong mga paningin sa iba't ibang uri ng karunungan. At naririto sinusukat din naman ang bawat kakayahan at karunungan ng bawat isa, kung ano ang kanyang tunay na pipiliin. Kung ano ang kanyang pananaw sa maraming bagay na kanyang nakikita at nararanasan. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay inaasahang maging matalino sa bawat ninyong pagpili, sa bawat daan na inyong tutunguhin. Ito ang inaasahan na magkaroon sa bawat isa ng mabuting pagpili, nang upang sa gayon kanyang mapatunayan na kung pipiliin niya ang daan ng dakilang Panginoon, tunay na siya ay di mapapariwara. Gayon din ang kanyang buhay ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. At naririto ang tunay na kasiglahan ng kanyang buhay ay mananatili sa kanya. Na anupat di ito maaagaw ng anuman, sapagkat kanyang tunay na naitanim ang aral ng dakilang Panginoon. At sino sa aking mga iniibig na mga kapatid ang tunay na niyakap ang mga mabubuting aral mula sa kaitaasan, na ito ang kanyang laging nasa kaisipan at sa kanyang puso, na ang kanyang sarili ay di natutukso
doon sa mga bagay na alam niyang tunay na magbibigay sa kanya ng kamalian. Sino nga sa aking mga iniibig na mga kapatid na naroong lagi na ang kanyang pagpili ay nasa katuwiran ng dakilang Panginoon. At tunay nagiging malinaw sa kanya ang bawat tuntunin na kanyang natutunan. At narito, hindi siya nagdadalawang akala, ni nag-iisip man. Ano nga kaya ang ibig sabihin ng mga aral na binibigay ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto ay tunay na binibigyan lagi na ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na upang iyong mga espiritu ay laging mga busog sa bawat kanyang salita. Na ang bawat isa ay didatna ng pagkauhaw mula sa pagkapagod mula sa sanglibutang ito. At kayo na narito ay magpurit magpasalamat sapagkat ang pagkakataong yan ay tunay na di binibigyan ng karamihan sapagkat ang kailang panuntunan ay ang kabuhayan lamang ng ayon sa sanglibutang ito. Nawa kayo o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang panuntunang iyon na ngang tinutugo ay iyong buhay na patungo sa kaligtasan ng inyong mga espiritu. Nang inyong tinutungo ay doon sa kaunlaran na karunangan na dapat niyong matamo ng upang sa gayon ang inyong buhay ay laging nasasalig sa katarungan at katuwiran ng dakilang Panginoon. Oo, kung ito ang matatamo ng bawat mag-aral, ano nga ba ang kadahilanan upang siya ay magkaroon pa ng mga kahapisan at kapighatian sa sanglibutang ito? Sapagkat ang tunay na lumalakad sa daan ng dakilang Panginoon, na bagamat ang nilalakaran ay may karumihan, kanyang inaalala at iniingatan ang kanyang sarili, na bagamat siya'y lumalakad sa daan, na nilahad ng pagkakataon ng kanyang buhay, narito naiingatan niya ang kanyang sarili na manatili sa kalinisan ng kanyang kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ang aking binabanggit sa bawat isa? Kayo ay binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na magkamit ng iba't ibang uri ng karunungan, ng yaman. Subalit ano nga ang sa inyo'y susukatin, mga iniibig na mga kapatid, kundi yung saloobin ng bawat isa. Ano nga ba ang naging bunga ng mga bagay na yan mula sa inyong mga sarili? Ito ba yung inyong tunay na naunawaan? Saan nga ba ang mga bagay na ito gagamitin? Ang mga bagay ba na ito ay tunay na dapat yung angkinin sa inyong mga sarili? Kundi ito bagay mga bahagi ng pagkakataon upang kayo rin naman ay magkaroon ng tunay na kaunlaran ayon sa paggawa ng kalinisan at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't narito, maraming tumatayo sa palatindigan at nagsasalita ng bawat salita ng dakilang Panginoon. Subalit mga iniibig na mga kapatid, ito yung tunay na yaman na hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Sapagkat narito ang kanyang saloobin sa mga bagay na ito ay tulad ng pag-angkit ng ayon sa sanglibutan, na kanyang kinukuha na ito ay kanya. Ang mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin ay inyong alalahanin, ay isang alipin sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang bawat isa ay binibigyan lamang
ng pagkakataon upang ang bawat isa ay tumalima at gumawa sa kanyang bukirin. Kaya't ano ang pag-aari ng bawat isa? Sapagkat ang lahat ninyong tinatangkilik, karunungan man yan o yaman ng sanglibutan, ito ay nanggagaling sa kaitaasan. Subalit ang mga ito ay di ginawa upang ang bawat puso, ang bawat kaisipan ay tuksuhin upang angkinin ang lahat ng mga bagay na iyan. Kaya nga't ang kapakambabaan ay lagi sa inyong ipinapaalala ang kaamuan nang upang sa ganyan inyong maalala. Malibang tumihin nyo ang mga pag-aaral na yan, ay saka lamang nyo na isusuko sa harapan ng dakilang Panginoon ang nararapat upang kayo ay kanya rin namang bigyan ng kaawaan. Subalit kung ang mga bagay na ito ay di pa nga natututunan ng bawat isa at naroroon pa rin sa isang kataasan na kung saan inangkin ang kanyang mga natutunan, ano nga bang bunga ng pananampalataya ang sa kanya'y tumubo mula sa kanyang puso. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang laging sa inyong ipinapaalala ng upang sa gayon, inyong balik-balikan sa inyong mga sarili ang nilalaman ng inyong mga puso. Ano nga ba ang nilalaman na yan? Ano nga ba ang sa inyo ay naituro at na inyong naintindihan mula sa maraming karunungan sa inyo na naibigay? Kayo na narito o aking mga iniibig na mga kapatid, naway magtamo ng isang tunay na pagpapahalaga sa bawat araw. Nang upang sa gayon sa bawat panahon na sa inyo'y ibinibigay ay inyong mailaga ang inyong mga sarili sa tunay na paggawa, sa tunay na pag-aaral, sa tunay na layunin kung bakit ang bawat isa hanggang sa kapanahonang ito'y naroong humihinga at naririto humahanap ang kanyang espiritu lagi na ng katuwiran mula sa dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang bahaging laging nagkukulang. Ito rin ang bahaging bagamat laging ibinibigay ay nawawala sa inyong mga kaisipan sapagkat ang tunay na lambong ay naroroon pa rin sa isang katauhan. Nawa o aking mga iniibig na mga kapatid, sikapin niyong siyasatin ang inyong mga sarili mula sa pinakaugat ng bagay na nariyang naitanim sa inyong mga puso. Sapagkat di maaring takpan ng anumang bagay ang tunay na nilalaman ng inyong mga puso. At malibang matanggap ang isang katotohanan na ang bawat isa ay mayroong pang karumihan, mayroong pang kahinaan. Mga iniibig na mga kapatid, mahihirapan kayong tunay na matutunan kung ano ang tunay na pananampalataya at pag-ibig na inihahandog ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't ang bawat isa ay inihahalimbawang kinakailangan mag-iisang sisidlang hirang, sapagkat ang sisidlang hirang ay tunay na may kalinisan. At ang kanyang ilalagay dito ay kinakailangan mapanatili ng bawat isa sa kanyang kalinisan, sapagkat ito ang nararapat. Nawa ang bahagi ng pag-aaral na ito ay tumimo sa inyong mga puso upang inyong mga buhay ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kahinahunan, at tunay na pag-asa na siyang bumabalot sa tinatawag na pananampalataya na sa inyo ay itinuturo. Mga iniibig na mga kapatid, marahil sa kapanahunan ito'y hindi pa nga lubos sa nagiging malinaw ang bawat aralin
na nagmumula sa kaitaasan, sapagkat ang mga kaisipan ay doon pang nabubulid sa kung ano ang kasipan na inihahandog ng sanglibutang ito. Subalit sa bawat pagsisikap, sa mabuting layunin na maaari niyong maibunsod upang kalooban ng Diyos ay maganap sa inyo. Naway huwag mawala ng pag-asa ang bawat isa na kanyang harapin kung ano ang ibinibigay na pagkakataon sa kanya ng dakilang Panginoon at hari nawa minsan pa. Sa bahaging yan ay tunay niyong mapili yung nasa ng dakilang Panginoon na inyong magawa. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati mula ngayon at magpakailan pa man. Mga inibig kong mga kapatid, tunay nga na ang pag-aaral na inyong ginagawa ay tunay nga na mayroon ng kaalaman ayon sa Espiritu. Na ang inyong pananampalataya ay tunay nga ay naging matibay para sa isang Panginoon. Mga inibig kong mga kapatid, ano man ang bahagi na naging karanasan ng isang kaluluwa, ito ay nagpapakilala na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung paano ang bawat kaluluwa ay kanyang tinutulungan ayon sa pag-aaral sa Espiritu. Ginigising niya ang kamalayan upang nang sa ganon, ang kanyang mga aral ay balikan ng maraming kaluluwa at nang sa ganon, sila ay magsipag-aral muli at magpatuloy. Oo nga't marami ang nagbabayad ng utang, ngunit sino ang nakakilala ng higit sa lahat ng kanyang aral at sino ang gumagawa ng kanyang mga salita? Kayo, na bilang mag-aaral sa panahon ngayon na ibinigay ng kaitasan, malapit ang inyong puso para sa Panginoon. Nagbibigay kayo ng panahon ayon sa tunay na layunin na sa inyo pinatutuhanan ng dakilang Panginoon. Hindi kayo nag-alinlangan sa bahagi ng kanyang itinuturo sa bawat isa. Ngunit isa ang kahilingan ng kaitasan sa bawat isa. Dagdagan niyo pa ang inyong mga gawa nang upang nang sa ganon, higit niyo pang makilala ng lalim ang diwa ng mga salita na sa inyo ibinibigay. Sapagkat tunay nga na ang titik kadalasan sa bawat isa ay iba ang naging pangunawa. Ito ang nagbibigay lason sa bawat isa upang maligaw ng landas. Ngunit ang Panginoon ay maagap sa kanyang mga anak
binibigyan niya ng lunas ang mga tunay na mananampalataya upang nang sa ganon, ito ay magbalik loob. At ang gamot ay bahagi mula sa kaitasan na ito ay hindi nalaman ng marami. Ngunit maraming sumusubok, ngunit hindi naman nagpapatuloy o kumakapit sa puno ng ubas, kung hindi ang bawat kaluluwa ay ang kanyang pananampalataya ay nandoon lamang sa kanyang pagbigkas. Huwag kayong magsigaya sa mga tulad ng uwak na ito ay kumakain ng laman. Kayo ay tunay nga na ang inyong pagkain ay pagkain na hain ng dakilang Ama. Sapagkat nakikita sa inyong mga puso ay may bahagi na ng pagsunod at takot sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't magsumikap pa kayo sa inyong pag-aaral. Huwag kayong padaig sa anumang bagay sa inyong paligid na ito ay nakakaakit, kung hindi bagkos inyo lamang makita, ngunit sa inyong kalooban ay isa lamang ang sa inyo'y nagpapakain, kundi ang Panginoon sa kaitaasan, sapagkat ang tumatanggap ng pagkain ng dakilang Panginoon, ito ay laging busog at hindi naghahanap ng anumang bagay. O mga iniibig kong mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay. Sapagkat simula pala ng una, inihanda na ang dakilang Ama ang para sa inyo. Huwag lamang kayong miwalay, o huwag lamang kayong kumapit, o hindi, sa mga bagay na hindi nauukol sa Panginoon. Kung hindi bagkos, maging tapat kayo sa Kanya nang sa ganon, kayo ay tunay nga magpapatuloy sa 100 na ibinigay ng dakilang Ama. Nalalaman nyo ang Kanyang daan ay makipot. Ngunit nandoon ang liwanag at natatanaw ninyo ang tunay na layunin ng buhay. Kaya nga't huwag kayong palaging gumagawa ng anumang bagay na labag sa kautusan. Maging ito man ay maliit, ayon sa inyong pangailangan sa laman. Sapagkat ang bawal ay tunay nga ay bawal. Lalong-lalo na nalaman ng inyong puso ang mga bagay na kamalian. Kayo na binigyan na ng aral, na sa kasulukuyan ay umusbong, ay huwag niyong sayangin sapagkat mahalaga ito sa bawat kaluluwa. Kayo nasa ngayon, ang inyong kaalaman ay umangat. Pagsikapan niyo pa na ang aral sa Espiritu ay mabigyan pa o madaragdagan pa, sapagkat tunay nga ang Panginoon ay mahirap maro. Sapagkat ito ay nasa kataas-taasan, na bawat mag-aaral ay naghahangad na makarating sa kaharian ng langit. Ngunit, bawat isa ay hanapan ng tunay na gawa. Marami na kayong nagawang kabutihan, lalo na sa laman. Ngunit hahanapin sa inyo ang mga gawang kabanalan, na ito ang pagsikapan ng bawat isa. Huwag niyong tanungin sa inyong mga sarili
kung ano ang mga kabanalan, sapagkat kung ang inyong magagawa ay nilalaan nyo para sa Panginoon, tunay nga na hindi kayo pababayaan, kundi bagkus anuman ang pangailangan ninyo, na ito ay kusang dumarating. Huwag lamang maghanap ng mas higit pa sa kalayawan ng laman. Kung hindi bagkus, hanapin ninyo ng maigi ang liwanag ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, nang ito ay mula sa kaitaas-taasan, ay tumama sa inyong mga bumbunan at pumasok sa inyong pagkatao, na kayo ay isang mapalad, na maging tagasunod ng dakilang sa mga aral ng kanyang binigay, sa pagkapalawak at pagkapakain sa maraming kaluluwa, sapagkat bahagi ang bawat isa na maging kasangkapan ng dakilang Panginoon sa pagkapalawak ng kanyang salita. Nandun ang isang pagtatalo sa sarili. Ngunit kung buo ang iyong kalooban para sa isang dakilang Panginoon, walang imposibleng mangyayari ayon sa ibaba ng kaitasan. Kayo, nakakatalos sa mga patotoo ng dakilang Panginoon na ayon sa Espiritu, sapagkat ang inyong mga sangkap ay sapat para ikampay sa gawaing Espiritu. Kaya kayo, narito ay upang nang sa ganon ay magsigawa at manalangin para sa isang dakilang Panginoon na ang bahagi mula sa kaitaasan ay inyong mamalas at magampanan nang sa ganon ang kapayapaan hindi lamang sa inyong mga puso at maging sa kapaligiran. Anuman lawak ang nakakaalam ay ang dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon ang bawat isa ay hindi lamang pinatuhanan kundi tunay na nangyayari na ito ay simula pa ng una na nangyayari na sa pamamagitan ng dakilang anak na kanyang isinugo na sa pamamagitan ng pag-ibig. O mga iniibig ko mga kapatid, ano man ang layunin ninyo sa buhay, sikapin ninyo ang pinakamabuti para sa Panginoon sapagkat kayo'y nanampalataya. Ang tunay na nanampalataya ay umiibig sa isang dakilang Panginoon at ito ay ginagawa niya sa pangalan ng dakilang Ama na kung papaano ang isang lingkod ay tunay nga nagkakaroon ng kababaang loob at hindi laging nasa unahan ng palatindigan, kung hindi siya ay lagi may kababaan loob na gumagawa ng mayroong taglay na biyaya mula sa kaitaasan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.